Noong March 2001, ang lalaki na ito ay nakilala ang isang lalaking engineer na mula sa Berlin. Inuwi sa bahay at saka pinatay. Sa mga sumunod na buwan, sa pagpayag na din ng kanyang biktima, ay kinain niya ang mga laman nito. Noong taong 2001, si Armin Meiwes na isang German at dating computer repair technician ay nakatanggap ng international na atensyon dahil sa pagpatay at pagkain niya ng isang voluntaryong biktima na nakilala niya sa pamamagitan ng internet. Matapos na magkasamang pinagtangkaan ni Meiwes at ng biktima na kainin ang pinutol na ari ng biktima, ay pinatay ni Meiwes ito at itinago ang natitirang mga bahagi ng katawan nito sa isang nakatagong freezer. Nagpatuloy siya sa pagkain at nakakonsumo siya ng malaking parte ng laman ng biktima sa loob ng 20 buwan. Naaresto si Meiwes noong December 2002 at noong January 2004, siya ay hinatulan sa kasong manslaughter at nasintensyahan ng 8 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Sa muling paglilitis noong May 2006, nahatulan siya ng pagpatay at nasintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong. Ang kakilakilabot na insidente noong March 2001 ay nagdulot ng pagkabigla sa Germany, at si Meiwes ay nakilala bilang Rattenberg Cannibal o The Master Butcher. Si Armin Meiwes ay ipinanganak noong December 1, 1961 at nag-iisang anak ng kanyang ina sa ama niyang si Waltraud Meiwes. Isa siyang computer repair technician, tinutulungan niya ang mga kapitbahay na mag-alaga ng kanilang mga anak, tumutulong din siya sa mga kaibigan na ayusin ang kanilang mga sirang sasakyan at nag-host din siya ng mga dinner party. Mayroon siyang 2 nakatatandang kapatid mula sa dating karelasyon ng kanilang ama sa ibang babae. Noong 8 taong gulang pa lamang siya, iniwan siya ng kanyang ama at siya ay pinalaking mag-isa ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang istrikto at sa edad na 10, naglikha siya sa kanyang isip ng mga likhang isip na kaibigan na pinangalanan niyang Frankie. Sa edad na 12 ay nagsimula na siyang magkaroon ng mga pagnanasa tungkol sa kanibalismo. Nagpapantasya siya na patayin at kainin ang kanyang kaibigan para hindi na nila siya iiwan. Sa interogasyon sa kanya ng mga pulis, ipinaliwanag ni Meiwes na ang kanyang pagkahumaling sa kanibalismo ay may kaugnayan sa fairy tale na Hansel at Gretel. Ginugol ni Meiwes ang karamihan sa kanyang kabataan sa mga German fairy tales. Siya ay partikular na nahumaling sa kwento ni na Hansel at Gretel at ang masamang mangkukulam nito na dumukot sa 2 bata para patabain bago patayin. Siya ay pumasok sa army at dito siya nakaramdam ng konting katahimikan at kasiyahan. Nagkaroon din siya ng kasintahan, subalit hindi rin sila nagtagal. Nagtagal siya sa serbisyo sa loob ng 12 taon, pagkatapos ay umuwi siya at inalagaan ang kanyang ina. Inilarawan niya ang kanyang sarili na nakakaramdam ng sobrang lungkot pagkatapos ng pagkawala ng kanyang ina. Si Meiwes ay nahumaling sa mga serial killer at desperado siyang makatikim ng laman ng tao. Nang mamatay ang kanyang ina, naglagay ang 39 anyos na si Meiwes ng isang advertisement sa isang online forum na tinatawag na The Cannibal Cafe for Young Well-Built Men Who Wanted to Be Eaten. Ayon sa post ni Meiwes sa kanyang advertisement, nagsabi siya na siya ay naghahanap ng isang matipunong lalaki na nasa edad 18 hanggang 25 taong gulang na papayag na katayin at pagkatapos ay kakainin.
Marami ang nakapansin at nagpakita ng interes sa post na ito ni Myvis, hanggang sa nakatanggap siya ng isang reply na mula sa isang lalaki na nagngangalang Borge Jose. Matapos ang kanilang mga pagpapalitan ng text messages, ay nagpasya si Jose na dalawin si Myvis sa kanyang bahay. Pero sa huli ay nag-back out ito. Hinayaan lamang ito ni Myvis dahil ayaw niya na pilitin ang sino man na gumawa ng labag sa kanilang kalooban. Hindi dito natapos ang paghahanap ni Myvis ng papayag na biktima. Nag-post ulit siya sa site at sa pagkakataon na ito ay ginamit niya ang pangalan ng kanyang imaginary friend na si Frankie. Noon ngang 2001 ay sinagot ni Brent Brandes ang post na ito ni Myvis. Si Brandes ay 43 anyos na engineer mula sa Berlin. Siya isang bisexual at mayroon siyang long-term girlfriend. Magkaganon pa man, si Brandes ay may lihim na pagnanasa na mapatay at makain. At naniniwala siya na ang taong makakatulong sa kanya para matupad ito ay si Myvis. Nagpalitan sila ng mga text messages at pinag-usapan kung ano ang mga gagawin nila. Matapos ang isang buwan na pagpapalitan ng mensahe, ay nakita ang dalawa noong March 9, 2001 sa mismong bahay ni Myvis sa maliit na bayan sa Wüstefeld, kanluran ng Rottenburg an der Fulda. Sa kanilang pagkikita ay gumawa sila ng videotape. Una silang nagtalik at pagkatapos ay ipinakita ni Myvis ang kwarto kung saan gagawin ang pagkatay sa kanya. Bago nila ito ginawa ay uminom muna si Brandes ng 20 tableta ng pampatulog at isang bote ng cough syrup na maaaring nagdulot ng pagbagal ng kanyang paghinga at pagkaramdam ng labis na pagkapagod. Sa unang bahagi ng video ay makikita na tinangka ni Myvis na putulin ang ari ng biktima sa pamamagitan ng pagkagat nito. Subalit hindi ito gumana. Kaya sa huli, gumamit si Myvis ng kutsilyo para tanggalin ito. Makikita din sa video na tila sinubukan din ni Brandes na kainin ang ilan sa kanyang sariling ari ng hilaw. Ngunit hindi niya ito nagawa dahil ito ay masyadong matigas at makunat. Kaya iginisa ni Myvis ang ari sa isang kawali at nilagyan niya ng asin, paminta, alak at bawang. Iginisa niya rin ito kasama ng ilang taba ni Brandes. Ang pagkakaluto ay masyadong nasunog kaya hindi niya ito kinain. Hiniwa na lamang niya ito ng maliliit at saka niya ipinakain sa kanyang aso. Ayon sa mga opisyal ng korte na nakapanood sa video, ay maaaring masyado nang nanghihina si Brandes dahil sa pagkaubos ng dugo kaya hindi na niya nagawang kainin ang alinmang parte ng kanyang ari. Pagkatapos ay pinaliguan ni Myvis si Brandes at iniwan niya ito sa loob ng banyo na nagdudugo. Habang siya ay nagbabasa ng Star Trek na libro, ay sinisilip-silip niya ito sa loob ng banyo kada 15 minuto, kung saan si Brandes ay patuloy pa rin sa pagdurugo na nawawalan-walan ng malay. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan at panalangin, pinatay ni Myvis si Brandes sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isinabit niya ang katawan nito sa isang kawit ng karne. Ang insidente ay nai-record sa isang 4 na oras na videotape na hindi kailanman ipinalabas sa publiko dahil sa nakakakilabot na nilalaman nito. 4 na screenshot ang makikita online, ngunit hindi pa napatunayan ang kredibilidad ng mga screenshot. Pinagputol-putol ni Myvis ang bangkay at kinain niya ito sa loob ng sumunod na 10 buwan. Iniimbak niya ang mga bahagi ng katawan sa kanyang freezer sa ilalim ng mga kahon ng pizza at nakaubos siya ng hanggang 20 kilo ng laman. Ayon sa mga taga-usig, ginawa ni Myvis ito para sa sexual na kasiyahan. Noong umaga ng December 10, 2002, nagsagawa ng sorpresang pagbisita ang mga pulis sa bahay ni Myvis dahil na din sa tip na mula sa isang college student na naniniwala na ang taong nakatira sa bahay na ito ay pumatay at kumain ng isang tao at naghahanap pa ulit ng bagong papayag na biktima sa internet.
Hinalughog ng mga pulis ang tahanan ni Maivis at nakita ang mga bahagi ng katawan ni Brandes sa isang freezer sa kusina. At sa garden ay nahanap ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Nahanap dito ang mga buto, bungo at mga internal organs nito na siyang nagkumpirma sa krimen na naganap sa bahay. Nahanap rin sa bahay ang videotape ng pagpatay. Si Maivis ay na-diagnose na may schizoid personality, ngunit hindi ito nakaapekto sa paglilitis sa kanya at idineklara na kaya niyang humarap sa paglilitis. Ang schizoid personality ay isang personality disorder na nailalarawan sa kawalan ng interes sa mga social relationships. Ang mga apektadong individual ay maaaring hindi makabuo ng mga intimate attachment sa iba at sabay na nagtataglay ng iba't ibang pantasya. Noong January 30, 2004, hinatulan si Maivis ng manslaughter at sinentensyahan ng 8 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon ng media. Nang nakapanayam si Maivis ng isang German newspaper noong 2016, sa panayam sa kanya ay inamin niya ang ginawa niyang pagkain kay Brandes at sinabi pa nito na ang unang kagat ay napakakaiba at hindi niya mailarawan ang kanyang naramdaman. Ayon pa sa kanya, gumugol siya ng higit sa 40 taong pananabik para matupad ang kanyang pagnanasa na makakain ng laman ng tao. At sinabi pa niya na ito ay matagal na niyang pinapangarap at sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang matagal na inaasam. Sa kanyang panayam ay nagpahayag din siya ng panghihinayang sa mga aksyon na kanyang nagawa. Idinagdag pa niya na nais niyang magsulat ng isang talambuhay na may layuning hadlangan ang sinuman na gustong sumunod sa kanyang mga yapak. Pagkatapos ng kanyang pagkaaresto noong 2002, nagsimulang lumabas ang mga website na nakadedicate sa kanya. May mga taong nag-a-advertise at naghahanap ng mga willing at voluntaryong biktima. Ayon kay Maivis, dapat silang magpagamot para hindi ito lumaki katulad ng nangyari sa kanya. Habang siya ay nasa bilangguan, siya ay naging vegetarian at naniniwala siya na may humigit kumulang na 800 na cannibal sa Germany. Noong April 2005, nag-utos ang German court ng retrial matapos iapila ng mga prosecutors ang sentensya ni Maivis. Ayon sa kanila, dapat na siya ay nahatulan ng murder dahil pumatay siya para sa sexual na kasiyahan at ang motibong ito ay pinatunayan ng kanyang pag-videotape sa krimen. Sa huli ay pinabulaanan ng korte ang argumentong pumatay lamang si Maivis dahil sa hiling na din ng biktima. Sa kanyang retrial, sinabi ng isang psychologist na si Maivis ay may posibilidad na ulitin muli ang ginawa dahil may mga pantasya pa rin siya tungkol sa pagkain sa laman ng mga kabataan. At noon ngang May 10, 2006, hinatulan ng Frankfurt Court si Maivis ng murder at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong.